Ang sabi ni George Garcia kahapon, hindi po ako kasali dyan. Bakit hindi ka manindigan sa wisdom ng nag-appoint sa'yo na gusto na nga, walang ahensyang namumulitika ngayon at ikaw ang huling namulitika bago nagalit ang presidente ng Pilipinas. First opening statement, Attorney Mr. Ronald Cardema, Chairman and Founder of Duterte Youth Party List. Congratulations, kamusta na kayo? Good morning po, sir. Alam nyo, masabi ko sa inyo, minsan lang tayo magkaroon ng katunayan na mayroong demokrasya sa bansa. Minsan abusado ang gobyerno, pero every 3 years tayo ay tinatawag sa ating mga presinto para bumoto. Ang sinasabi ng ating gobyerno, sanctity of the ballot, napaka-importante ng kada isang boto. Ang inyong Duterte Youth Party List po ay ibinoto nung isang linggo ng lampas 2 milyong mga Pilipino. Pag tiningnan nyo yung local absentee voting ng ating mga pulis at sundalo, ang number 1 ibinoto ng ating mga tropa ng gobyerno, Duterte Youth Party List. Pag tiningnan ninyo yung boto ng ating mga OFWs, kahit saan pa yan, Amerika, Canada, Hong Kong, Singapore, UAE, Saudi Arabia, England, France, kahit saan, Duterte Youth Party List po ang binoto ng ating mga OFWs. At dito sa Pilipinas, lampas 2 milyon ang nagtitiwala na nung Lunes mapoproklama ang kanilang binoto Duterte Youth Party List. Gaano kadami yung 2 milyon? Yung nagrally sa Iglesia ni Cristo nung isang taon sa Luneta, isama mo pa yung nagrally kay Pangulong Rodrigo Duterte nung meeting de avance niya noong 2016. Lampas ganun karaming pinagsama, tiwala at bumoto sa Duterte Youth Party List. Bakit kami na duly elected by the Filipino people ay hindi pinoproklama ni Chairman George Garcia? Nung araw ng proklamasyon, nandun na kami nung tanghali, sinabihan kami through email. Ang sabi, nakalagay lang, isang sentence lang actually nag-explain. Due to serious allegations, grave allegations, in 2019, yung aming proclamation will be on hold. Serious pala yun noong 2019 pa, ba't di nyo pa niresolba noong 2019? Yung huling hearing noong 2019 rin. Hindi na kami pinatawag kahit kailan, lampas kalahating dekada na. At masabi ko sa inyo, yung nagkaso sa amin, Kabataan Party List, sinabihan kami kahapon ng NTF-ELCAC, kinasuhan rin nila ng cancellation of registration at disqualification. Ang Kabataan Party List noong 2021 at yung Gabriela ng 2019 hanggang ngayon pending pa rin. Ang nagkaso, isipin nyo nakalagay, Government of the Republic of the Philippines through NTF-ELCAC and the Office of the Solicitor General. Lahat sila nakapirma doon sa kaso na yun. Pending pa rin, pero bakit ganon? Pareho kaming pending. Yung sa kanila mas seryoso kasi binabanggit yung mga pangalan ng miyembro nilang napatay bilang terorista. Yung sa amin, napakawalang kwenta. Bakit pareho kami? Hindi equal yung treatment. Bakit sila may proklamasyon? Kami wala. Kaya masabi ko sa inyo, biglaan na lang nanawagan si Pangulong Bongbong Marcos kahapon na lahat ng secretary at secretary level at heads of agency ay mag-resign. Anong sabi ng Pangulong Bongbong Marcos? Ayaw na ng tao ng politicking. Gusto aksyon. Sa dami ng nire-raise ni Attorney Respicio na mga problema sa COMELEC, bakit hindi yun ang aksyonan? Bakit namumuliti ka pa? Sila ang namimili. Discretion nila kung sinong ipoproclaim nila sa mga duly elected winners. Kaya masabi ko sa inyo, bago nagalit si Pangulong Bongbong Marcos at kanina 40 na yung nag-resign. Ang sabi ni George Garcia kahapon, hindi po ako kasali dyan dahil Constitutional Commission kami. Kasali po si Civil Service Commission Chairperson Attorney Marilyn Baruayapsa nag-resign. Constitutional Commission rin yon. Bakit hindi mo samahan? Bakit hindi ka manindigan sa wisdom ng nag-appoint sa'yo na gusto na nga walang ahensyang namumulitika ngayon at ikaw ang huling namulitika bago nagalit ang presidente ng Pilipinas? Yun po ang ating statement.